Breaking news mga tol, sa katatapos na laban ni pambansang kamao Manny Pacquiao versus Anpo sa Japan. So maganda naman yung naging laban nila mga tol dahil entertaining fight. Pero makikita natin sa laban mga tol, round 1 pa lang tinamaan na agad ng straight si Pacman. Pero nakayanan naman ni Pacman yung power shot ni Anpo. Sa round 1 mga tol, nakuha ni Rukia Anpo yung kalamangan sa mga patama. Kasi malinis yung tumatama sa mukha ni Pacman. So ibibigay ko yung kalamangan kay Anpo sa round 1. Pagdating ng round 2, parehas lang mga tol, nagkakapalitan ng suntok. Tapos yung mga tama ni Pacman sa round 2, daplis. Pero napansin ko mga tol, yung footwork ni Pacman hindi masyadong gumana. Akala ko nga mga tol, namanhid na naman yung paa niya. Napulikat na naman pero hindi naman pala. So tinatimingan lang ni Pacman itong si Anpo kasi matangkad hindi basta papasukin yan. Alam ni Pacman na delikado siya kung biglain niya itong si Anpo. Pero napansin ko talaga mga tol yung footwork ni Pacman. Hindi masyadong gumana dito sa laban niya kay Anpo. Na-outbalance si Pacman tuwing gumaganti si Anpo. Kahit hindi solid yung tumatama, sa lakas ni Anpo mga tol, na-outbalance si Pacman. So yung round 2 mga tol, kahit sino pwedeng ibigay kay Pacman, pwedeng ibigay kay Anpo. So sabi na lang natin, tabla yung round 2. Pagdating ng round 3, malinis na kay Pacman yon. Sa round 3 mga tol, malinis yung counter ni Pacman kay Anpo. Pero believe din ako dito kay Anpo mga tol, mabilis ang kilos niya, marunong siyang mag-outbox, marunong din siyang dumepensa. Yun nga lang yung round 3 dahil gigil na rin si Anpo na makatama kay Pacman. Parang gusto na rin niya tapusin sa knockout. Kaya tinatamaan itong si Anpo. Tinatamaan ng counter shot ni Pacman. So overall mga tol, maganda yung naging exhibition fight. Talagang nagsigawan yung mga tao. Akala ko nga mga tol, may babagsak Kung aabot sana ito ng mga 8 rounds, siguro may palag itong Hapon. Kasi malakas siya mga tol. May stamina itong Hapon. Saka marunong siya bumitaw ng power shot. Marunong siya bumitaw ng jab. Nagse-set up din siya. So kung tumagal ito ng mga round 8 tapos hindi masyadong nagpa-kondisyon si Pacman, medyo may kalalagyan si Pacman Pero syempre exhibition lang kasi ito, parang hindi pa tinodo ni Pacman yung conditioning niya. Kumbaga yung training niya mga tol hanggang round 3 lang. So nag-enjoy naman yung mga fans mga tol, lalo yung mga Japanese at mga Pinoy na nanood sa Japan. So suwabe pa rin yung naging exhibition. Kung tinodo sana ni Pacman yung laban na to, kumbaga hanggang 8 rounds, siguro mas maganda yung ipapakita ni Pacman. Maraming fans din ang nagsasabi na mukhang delikado na rin daw si Pacman kung babalik pa sa professional laban kay Mario Barrios. Kahit sabihin daw na may kabagalan si Mario Barrios, kung hindi maganda ang kondisyon ni Pacman, delikado pa rin. Pero still mga tol, kaya pa rin niya lumaban. Pero kung maibalik ni Pacman yung dating kondisyon niya, yung talagang mabilis ang paa, saka yung mga suntok niya, pwede pa niya talunin si Mario Barrios at magawa ang WBC belt. Okay mga tol, update naman kay Pedro Taduran. Panalo siya via TKO kanina sa Japan. Tinalo po niya ang IBF minimum weight champion. Kaya may bago na tayong world champion ngayon sa minimum weight division. Si Pedro Taduran na lang ang nag-iisang world champion ngayon. Hawak niya ang IBF minimum weight world title. So congratulations kay Pedro Taduran mga tol dahil na-upset niya ang Japanese.